Sir, if you can confirm lang din po kasi merong mga lumalabas online na meron din daw pong mga nakapirma supposedly dun sa ARs na ang mga pangalan daw po, mga Fernando Tempura, Raymunda Jane Nova, Carlos Miguel Owishi, and then Mary Grace Piatos. Pati itong si Owen, natawa siya eh. Merong Nova, merong Uy. Wala na. Ay, alam nyo yung mga acknowledgement receipt na yan. Ang sinasabi ni VP Sara, peke, kumusta ho kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli ho tayong nagbabalik sa panibagong reaction video. At dito sa video na to, sasagutin ho nating punto por punto yung mga banat na yan nitong si Congressman Joel Chihuahua. At nitong si Congresswoman Pami Chabi Zamora. Yun hong kapatid niyan, yun ho ang minura nitong si Senator Jinggoy Estrada doon sa video natin, di ba? Nag-alburoto siya. Yung kapatid ho niyang mayor, yung nakalimutan natin pangalan, si Mayor Zamora. No? Dito sa video na to, makikita niyo ho itong mama na to. Wala hong ginawa kundi dila ng dila. Ano ba, sir? Meron ka bang naiwan sa bibig mo? Sa ilong mo? Kung saan bahagi man ng yung na yan? Bakit parang hindi komportable dila mo? Parang nakikita namin sa iyo itong si Dan Fernandez, di ba? Naispatan ho siya eh. Ganyan din siya doon sa hearing, di ba? Pero bago ang lahat ng yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gustong sumali sa ating community, i-click nyo lang ho yung join button sa baba para kayo hong pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Isang like at isang subscribe, sobrang saya na ho natin dyan. Heto na ho muna, pasadaan ho natin ng mabilisan yung mga talaga naman napakatindi kong sumuporta sa PH Update. Shoutout ito, mga nahuli ho ito, hindi natin na shoutout na bigla ho tayong nahiya. Kaya naman, ngayon pa lang natin na shoutout itong si Madam. Itong si Ma'am Flix Official Channel. Ayun, maraming salamat thanks po Sir PH Update for always keeping us updated. Walang anuman, Madam. Walang anuman. Itong si Madam, cute din tong si Madam eh. Palakpakan natin, basta cute, lagi natin pinapalakpakan. Mega love shoutout din dito sa Jasmine. Itong si Ma'am Jasmine, hindi na-heart ko yan, pero baka hindi ko na shoutout na rin natin. Ma'am Jasmine, 10 days ago. Ito yung mga 8 days ago. Itong si DuPont Count, maraming salamat sa $10. Mega love shoutout. Ito yung mga di natin napasadahan. Pasensya na ho, ngayon ko palang nakita. Mega love shoutout dito kay Mama Eden Joven. Maraming salamat. Mega love shoutout. Mega love shoutout dito kay Sir Rene Familiar. Ito, hapon lang to. Mega love shoutout. At itong pinaka-latest, syempre hindi natin pwedeng palampasin ang ating napakaganda na Ma'am Arizayen na nasa Japan. Palakpakan ho natin itong si Ma'am Arizayen. Ang gaganda ng mga sasakyan nitong si Madam. Enjoy lang ho, enjoy lang sa Japan. Ayun na nga, wala na ho tayong maraming pag-uusapan dito. Rekta na ho tayo sa pag-dila-dila, pag-ngiwi-ngiwi nitong si Joel Chihuahua. Game. PSABN2, you're recognized. Good morning, Sir Kay Kong Chua po. Ano ba problema mo, Brad? Dila ka na din. Ito lang dun sa Mary Grace Piatos na pumirma po Nako, dun sa... hindi pa tayo tapos diyan kay Mary Grace Piatos na yan. Madam, kahapon pa yan. Si Kong Hun talagang tsadahan na kahapon yan. Sinagot na natin ng punto por punto. Wala na hubang bagong panira kay VP Sara? Sa tingin ko, hindi nyo nagustuhan yung presidential preference for 2028 presidential election. Yung lumabas na survey na kung saan nangunguna pa rin ho itong si Vice President Sara Duterte, hindi effective yung mga paninira nyo dyan sa House of Representatives. Lloyd! Supposedly. Na-check na po ba ng committee sa PSA kung meron pong Mary Grace Piatos na nag-e-exist? Actually, hindi pa namin na check. Kung di ka ba naman isa't kalahating tanga, nakuha nyo ng mga dokumento, ayaw nyong i-check, kasi wala naman talagang ganyang pangalan, kasi peke, gawa-gawa lang ng mga aso ni Tamba, yung Mary Grace Piatos na yan. But we're offering reward para at least kung sino. Tanga ka ba? Mag-o-offer ka ng reward, hindi nyo sigurado kung nag-i-exist ang Mary Grace Piatos.
Kung hindi, anak ng tokwa, saan napunta yung mga utak nitong mga congressman na to? Mag-o-offer kami ng reward. Pero yung PSA, yang sa PSA, pwede nilang i-check kung nag-i-exist itong tao na to. Pero hindi nila i-check kasi alam nila walang ganong klaseng tao. Katang isip nyo lang yan, Brad. Na makakapagbigay ng information dito. But more than that, no, actually, na-highlight lang yung pangalan niya, Mary Grace Piatos, because of the, sabi nga ni Congressman Acop, parang pagkain na pinagsama. But more than that, hindi lang po yan yung nakita namin na problema dito eh. Marami po kami nakitang problema. Isa lamang yan sa mga nakita namin na problema. On top of that, meron pa yung 158 na acknowledgement receipt na nag-issue sila ng mga dates na wala naman pong confidential fund. So, meron po kami natuklasan doon. Like for example, yung November 2022, at that time, wala naman pong confidential fund, pero may in-issue po silang acknowledgement receipt. Meron din pong December 2023. Ito ang problema dito sa mama na to, Brad, ikaw nanabakan na lang sa kakabira kay Bibi Sara. Ang gawin nyo, kasuhan nyo sa ombudsman. Ano pa bang hinihintay nyo? Di pa ba kompleto yung mga dokumento nyo para sampahan nyo ng, i-impeach nyo itong si Bibi Sara? Wala pa bang sustansya? Wala pa bang anong tawag dito? Yung mga ebidensya na talagang matatanggal na yung si Bibi Sara at di na makatakbo ng pagka-presidente sa 2028? Anak na to, sampahan nyo na. So, ang sabi po nila na ito daw ay clerical error lang, typo error. Pero how do you explain 158 acknowledgement receipt na wala po sa mga buwan na yon? So, ang theory po namin, parang lumabas po yung itong mga acknowledgement receipt nung nilabasan po sila ng AOM o yung Audit Observation Memo ng COA. So because of that, nataranta po sila to justify yung liquidation nila. Nag-produce sila ng maraming acknowledgement receipt, but because of the volume, they have to justify 125 million. May 60,000, may 40,000, may 400,000, iba-ibang amount. So, iba-ibang date ang involved. Kaya siguro, na-overlook na nila. Kaya ganito po ang nangyari. At hindi lang po yung 125 because this involves 612.5 million total. 500 million sa Office of the Vice President and more than 100 million sa DepEd. Sir, if you can confirm lang din po kasi merong mga lumalabas online na meron din daw pong mga nakapirma supposedly dun sa ARs na ang mga pangalan daw po, mga Fernando Tempura, Raymunda Jane Nova, Carlos Miguel Owishi, and then Mary Grace Piatos. Pati itong si Owen, natawa siya eh. Merong Nova, merong wala na. Ay, alam nyo yung mga acknowledgement receipt na yan. Ang sinasabi ni VP Sara, peke yung acknowledgement receipt na ipresenta dyan sa good government, dyan sa committee nitong si Joel Chihuahua. Ngayon, pinipilit ho nila na totoo yan galing TOA. Alangan naman sabihin ng ko, hindi totoo yan. Peke yung mga yan. Takot na lang nila sa inyo, di ba? Talagang mga tao na to. Nga po. Baka lang po, you could confirm po, if may mga nakita po kayo na mga ganong pangalan. Well, during the committee hearing, wala naman pong, iyan lang po yung Usapang pagkain talaga. Itong si Pami Zamora, mabilis eh. Kesyo Joel Doritos doon ako ng toko. Oo. Sa bagay, hindi naman nagmamanifest sa katawan mo yung katakawan mo, ma'am. Mary Grace Piatos po yung nailabas. But anyway, tomorrow, meron naman po tayong committee hearing. Tingnan po natin. Ang mga na-highlight po kasi doon, on top doon sa sinabi ko pa, yung mga stroke po, parang bagamat iba-iba yung pangalan, pero yung stroke kung paano pinirmahan ito, isa lang. Tapos pati po yung ballpen na ginamit, iisang tinta. So kaya Ano kayo, mga forensic na kayo, ganon? Mga forensic na kayo, pati tinta, pati... magkakamukha yung tinta eh. Magkakamukha yung mga ballpen eh. Yung stroke gawa-gawa nga yan.
Ang hirap, no? Ang hirap kahit anong ano nyo, yung sinusubukan nyo na ng napakahirap na siraan itong si Vicky Sara. Wala pa rin naniniwala sa inyo kasi mga wala kayong kredibilidad. Tagi-ilang boto ba nakuha nyo nung tumakbo kayo dyan sa pagka-congressman nyo? Ang sinisiraan nyo, 32 million na Pilipino ang binigay nilang mandato dito sa ali na to. Pero anong ginagawa nyo? Sinisiraan nyo siya. Para saan? Para maipwesto yung inyong amo sa 2028 presidential election. Hindi nga pala nanalo ng senador, no? Kaya Lord, medyo highly suspicious po yung Highly mga acknowledgement suspicious. receipt na sinumite. ay, Huli na lang from my part, sir. May plan po ba ang komite na makipag-coordinate sa Philippine Statistics Authority, for instance, to check kung meron po talagang Mary Grace Piatos? Definitely. Bukas po, lahat po yan na malalaman po natin sa committee hearing. Kasi on top of that, kinukonsider na rin po namin yung mga penmanship para ma-submit sa mga expert witness. Yo. Ano po? Hindi pa namin na-invite eh. Pero anak ng toko, ganyan kayo kaanga. No, ilalatag nyo yung mga acknowledgement receipt na pinaghihinalaan nyo na ano yan, mga dinoktor o kung ano pa man ang nasa utak nitong mga aso ni Tamba na to. Bago ho nila ilatag, dapat pinaforensik nyo muna. Pina-check nyo muna sa mga eksperto. Kayo, nag-aastas ng eksperto kayo, kesyo. O, kita nyo naman, magkamukha yung penmanship, yung stroke ng pirma, isa. Yung ballpen, no, umasta kayong mga eksperto, ibibigay nyo rin pala sa mga eksperto, anak ng tropa, oo. so, tinitignan pa namin yung ibang mga pangalan. Baka mamaya meron pang mga binabanggit ninyo. So at least isang pasadahan na lang. Yes, definitely we will coordinate. Thank you. Gab Lalo from Inquiry Online. I'll recognize you later, Rosalie. Thank you. Gab. Sir, ma'am, tomorrow, yun nga, may ribbon hearing. Do we expect VP Duterte's attendance? And tingin nyo attend siya or what would happen if she would not attend? Well, sabi niya, magsasubmit na lang daw po siya ng sworn affidavit. But kami po, syempre, hopeful pa rin na makarating siya. Dahil Para mabiray nyo siya ng personal at life, gano'n, di ba? tingin namin, yung sworn affidavit is not enough. So, paano po namin maitatanong sa kanya yung mga... Marami po kasi mga katanungan ng mga kasama po natin sa committee na gusto rin po naming malinawan. Okay. And sa totoo, tinatanggap talaga ng committee Kong Joel yung sworn affidavit. Yan, si Joel Doritos. Hoy, madam ha, hindi naman kita binabody shame o kung ano pa man, fat shame, but hindi kita pinapahiya ha, pero madam ha, huwag mong idaan sa makeup. Magpapayat ho kayo, anak ng toka. Napaghahalata ko kayo na ang sisiba nyo. Okay lang masiba sa pagkain eh. Pero baka hindi lang ho yun yung kasibaan nyo, kaya napakabibi nyo sa mga komite na yan. Ay, In fact, maganda yon. However, you know, if she was able to come here last week, she should be able to go here tomorrow. Ganyang kakakapal ang mukha nyo. Kaya yung ganyanin ang vice president natin na nakakuha ng 32 million vote. Ganyan kakakapal ang mukha ng mga congressman na yan, mga kababayan. Matakin nyo, gaganyanin nyo yung 32 million. Ilang million? Madam, ilang million ba nakuha mong boto? Ilang daang libo ba nakuha mong boto? Ang kapal ng mukha mo, akala mo kung sino ka, Pami Zamora, ha? Tomorrow. In fact, nagpunta siya, nagulat ako nung dumating ang vice president. Sabi ko, oh, I think she's in the wrong hearing. And then it turns out she was there para bantayan yung kanyang father kasi nga daw Ang baboy mo, madam. Hindi lang sa katawan, pati sa bunganga mo. Bantayan, suportahan, tanga. hindi sumusunod sa Ano mga pa, kasama. And that was very kind of her. So,
if she was able to... Yung mga Zamora na yan, ha? Yung mga Zamora na yan, kung sino man ho ang nakakarinig ng ating mga video, kung sino man ang makalaban nila, sila ho ang iboto nyo. Anak ng toko, ang bababoy nito mga Zamora na to. Oo. arrived last week, we expect her to come tomorrow. Even though Asa she ka pa? said na hindi siya darating, we hope she'll arrive tomorrow. And so that she can answer the very pertinent questions. Kasi if she doesn't arrive, and then kahit may sworn affidavit siya, she loses her chance na mas... Alam ko na, madam, alam ko na kung sino yung kajamming mo dyan sa pantry ng House of Representatives. Umamin ka, si Jude Asigre. Oh, kayong dalawa nagpapatagisan kayo, paramihan kayo ng malalamon. Hindi, no joke oh. Kasi magkakatawan kayo nitong si magkahawig kayo magkabalangkas kayo nitong si Jude Asigre. Paramihan ko siguro kayo ng makakain na lechon dyan pag may kainan. Anak ng toko, hindi lang ho kayo baboy sa katawan. Baboy pa ho kayo sa pag-uugali at bunganga. Anak ng toko. Bigyan linaw yung mga issue na ito. Mahiya Kung naman ho meron kayo, naman kapal ng mukha nyo. Kung kaya naman niyang ipagtanggol ang sarili niya, she should come. Sige nga. Sir, to Bahala follow ka up lang, doesn't it bewilder you na former President Rodrigo Duterte, took an oath during the Quad Committee hearing while si VP Sara, hindi naman siya nag-oath. Excited they're sumagot si different Pami individuals, Zamora. pero they're still father and daughter. Well, actually, sa kanya yun eh. Problema niya yun. Hindi naman natin problema yun. Dahil unang-una, alam po ninyo, Ganda ng Rolex nitong si hindi nakita, no? this O, committee yan yun hearing ako. is not only about us eh. Hindi tungkol sa amin, hindi rin tungkol sa kanya. Ang taong bayan ay nanonood po dito. At syempre, hindi mo rin maaalis na yung taong bayan ay magtataka. Bakit ayaw niya mag-take ng oath? Ano po ba yung kanyang tinatago? So kung sinasabi po nila na Laki talagang tanga nitong si Joel Chua. Wala ho siyang tinatago. Nasa rules ho niya. Palitan nyo kaya yung rules nyo para mag-oath siya. Base sa rules nyo, ang required lang mag-take ng oath yung mga witness. Yung mga resource person, hindi ho sila required mag-take ng oath. Bago mo kami paandaran sa mga kasinungalingan mo na yan, Joel Chua, ayusin nyo muna yung rules nyo. wala naman silang tinatago, na lahat naman irregular yung kanilang ginawa. So anong dahilan para hindi siya pumunta, para hindi siya mag-take ng oath at para hindi niya sagutin Ang dahilan kasi mga coops kayo dyan. Brad, mga coops kayo. ng maayos yung mga katanungan? On another topic, sir. Kahapon kasi nagsabi yung DOJ na they will investigate former President Duterte for possible violation of international laws. What can you say about this po? Well, it's a welcome development para at least nakita naman natin no na may mga nangyari at nung nakaraang hearing ng Quadcom ay may mga inamin yung dating Pangulo. So it is high time na ito'y maimbestigahan na at yung mga taong sangkot dito. Although hindi pa naman natin matukoy talaga yung exact criminal liability nila, meron dyan yun. Papanagutin pero hindi alam yung exact criminal liability. Ano ka, tanga? Paano mo papanagutin kung hindi mo alam yung exact criminal liability? Naririnig mo ba sinasabi mo, Brad? Sarap mong batukan. Sinasabi na may mga Ay, nako. yung Anong ano, klaseng ano to? yung reward system, 'di ba? Kung saan nai-implicate yung pangalan ng dalawang senador, si Senator Bato at si Senator Bongo. So, I think it is high time na maimbestigahan to at siguro opportunity rin para sa mga naaakusahan na masagot ito. Masagot ito. Pami? Tanong? Ma'am, kahapon kasi nagsabi Yun sa DOJ. Well, we welcome it. It's sarili naman nilang investigasyon ito. Ito, investigasyon naman ng Kamara. So, nakikita namin kasi dito sa aming Quadcom, nakikita naman namin, obviously, somebody is guilty. We can't say, yes, Hindi alam mo criminal liability pero guilty na kaga.
Madam, hindi ka pa ata nag-almusal, kain ho muna kayo. Kain ho muna kayo. Hindi nadadaan sa pa-English-English ang sintido ko mo na. Hindi nadadaan sa ganyan-ganyan yan. Ayusin nyo yung mga lumalabas sa bunganga nyo. Get up to kung hanggang saan sa chain of command, kung sino ba talaga sa kanila. But somebody has to answer, somebody has to pay the price. Libo-libong tao ang namatay. And so we absolutely welcome this. We can't wait for ano ang madiscovery nila. Wow. Follow up lang regarding po dun sa sir sa reward system. Hindi kaya mahihirapan yung mga government agencies and even yung Quadcom. Kasi parang papalit-palit yung mga statement ni former President Duterte. At one point sinabi niya na meron. Tapos sasabihin niya later on hindi totoo yung sinasabi ni Colonel Garma. Then sasabihin niya eventually yung campaign funds niya raw ginamit niya as reward. Paano po kaya yun, sir? Alam mo, hindi lang naman magre-rely sa statement ng isang tao. Pag ikaw ay nagkakaroon ng preliminary investigation, hindi ka lang naman magre-rely dun sa statement ng isang tao. Kanino? Lahat yan babalansin, lahat yan titignan. Hindi naman lahat yung babalansin. Ito, abogado to, hindi tayo nagkakamali. Siya ho yung abogado na guilty pero hindi alam ang criminal level. At kung may mga iba pa na gustong magbigay Sabi ng mo na kanilang mga salaysay, welcome. Lalong-lalo na yung mga, I suppose, mga nagigilty ng mga nag-participate nung nakaraang administrasyon. Alam po ninyo, hindi naman din justified na sinasabi nila ay dahil ikaw ay, marami kasi sa mga naging biktima nung nakaraan, puro mga alam naman natin, mga less fortunate na mga kababayan natin. Hindi naman porke mali yung ginawa nila, justified na mali rin yung gagawin natin. Hindi. Hindi porket mali yung ginawa nila at inabutan sila ng gobyerno, sisisihin natin ang gobyerno, wag kang tanga. Hindi porket mahirap sila, pumasok sila sa illegal na droga at inabutan sila ng pamahalaan, mali na kagad ang pamahalaan. Mali ho yan. Yang mga ganyang klaseng mentalidad, dadami ho mga bangag pagka ganyan mag-isip mga leader natin. Real talk real talk. Meron tayong batas na sinusunod. Otherwise, kung Bumubunot, sabi mo, may batas kaming sinusunod, i-due process kita, bang, wala, tumba yung pulis natin, kagaya nung dalawang kahapon, di ba? Tumba ho yung dalawang pulis natin kahapon, kasi doon sa, baka sabi yung dalawang pulis natin, due process tayo, Ayun. Ganun ang sasapitin ng mga pulis natin na makikinig sa mga katangahan nyo. kung natin susundin ang batas at i-justify na lang natin, papatayin natin tao dahil gumawa siya ng mali, di pati tayo gumagawa rin tayo ng mali. Mali. Yung taong gumagawa ng mali, willing at talagang gustong manakit niyan dahil alam niya mali siya. Yun. May dalang mga armas. Ngayon, pagka kukumprontahin ng mga otoridad natin, maglalaban, bubunot, ayun, paplakda sa daan. Walang kasalanan ng ating mga otoridad. Pagka ganun, iba kasi sir, pagkakargado yung mga statement, di kagaya sa atin, di kargado. Di tayo bayad, di ka nga. Kayo dyan, tanong ko lang, bayad ba ba kayo o hindi kayo bayad? Sa mga statement nyo na yan. In fact, isa yan sa Tatanong, mga Ten Commandments sa pinagbabawal, thou shall not kill. Yun eh. Na doktrinahan ka ba nitong si Abante? Nakatawa. Huwag mo kaming kino-quote na ganyan, baka magbatukan ka namin din. Hindi na batukan, baka ma-make-upan ka na lang. May make-upan ka na lang namin, Joel Chihuahua. Thank you, Gab. Billy Vegas from Abante Politico. Naku, Abante Politico to. Habol Ano ko lang yan kay po Abante? kung si BP Sara nagsabi na hindi pupunta. O yan, kung ano mangyayari bukas. Depende po sa kanyang attendance. At i-discuss din po namin kung, siyempre, unang-una, yung pagpapareceive niya ng sampina. Thank you. Next question from Rosalie Cas of UNTV. Regarding po sa mga invited guest po bukas, nabanggit nyo po na, kasi nung last hearing, wala pong COA officials, wala rin pong DepEd officials, only OVP officials. Tomorrow po, sino po yung mga invited apart from OVP officials?
Nagpa-invite din po tayo ng mga ilang mga resource persons na maka-attend po. Nung nakaraan po kasi, talagang inukol namin po yun talaga sa kanila para at least, kasi lagi nilang kino-question yung rule namin eh. So, inukol po namin. So, hopefully, tomorrow, gusto ko rin malaman kung na-serve na. Dahil contempt na po yung in-issue natin nung nakaraan eh. So, hopefully by tomorrow, malaman po natin kung ano na yung mga nangyari. So, hindi ulit natin ina-expect na may mga COA officials po. Well, ina-expect ko. Mayroong mga COA officials din. Okay, so invited po ulit Invited sila. din po sila. Regarding po dun sa Mary Grace Piatos, kasi dun po sa November 5 hearing po ng Good Government and Public Accountability, during the interpellation po of Congressman Acop at ng COA official, pinagtalunan yung Piati and Piatos. So, paano Tama. Sabi ng COA official, Piati yan. Hindi Piatos, Piati. resolve yung dispute doon? Kasi Piatos ang basa po ni Congressman Acop and the rest of the lawmakers, pero yung basa nga po ng COA is Piati. Piatos talaga eh. Piati. Piatos talaga. Maski ako tingin ko piatos. Have you din eh. guys seen it? Naku, There is an mapapagalitan ka dyan S. dun sa May, nagtanong. gumanon yung S, may O. Siyempre, Oh. nung pinabasa sa kanila, bilang sila naman ng Basta pagkain, talaga mabilis to. Chichirya, pagkain, yang si Madam mabilis ho talaga yan. The best yan, the best. pinayagan nila yun eh. Siyempre, damay sila. Kailangan sabihin Piati. Pero ito, nandito, tinitingnan ko ngayon, Piatos talaga eh. I guess, wala na silang Ako, maisip damay na daw ho pangalan. kayo dyan sa COA, damay daw kayo, sabi ni Tabachingching. So, Nananakot na Mary to si Grace Tabachingching, Piatos oh. na lang. Baka kumakain siya ng Piatos nung panahon na yon, nung ginawa niya. Oh. Basta Sa Mary pagkain talaga. Grace. Oh. Or kumakain siyang Mary Grace at kumakain ng Piatos. Oh. Hindi Alam po ba? ninyo, Pagkain. Alam po ninyo Yan si Pami, ganun mabilis siya kahalaga pagka chibugan. yung attendance ng mga resource person na iniimbitahan natin. Dahil tanging sila lamang ang makakasagot po niyan na itong mga katanungan natin kung kanino nila in-issue itong acknowledgement receipt. Until now, lahat po tayo bulag sa identity ng mga taong to. So, kaya ganun kahalaga. Kaya ngayon, yung mga tanong po nila, bakit ganun kami kapursigido na imbitahan sila? Dahil sila nga lang po ang makakasagot nito. Regarding po dun sa reward money, may we know kung sino po nag-initiate na magbigay na ng reward money sa makapagtuturo kay Piatos? Actually, pag-usap-usapan yun ng mga miyembro dahil parang, alam mo, sa totoo lang, ang pakiramdam namin, medyo nababastos na rin yung komite namin. Wow! So, syempre, kami naman ang bilang babastos? mga miyembro, isipin po ninyo, lahat ng alibay ginawa na rin po nila. Tomorrow will be the 6th hearing. Sa 6 na po niyan, hindi kami sinisipot kung ano-ano po yung mga dinadahilan. At nakikita po natin dito, itong mga hindi maipaliwanag, na tanging sila lamang ang makakapagpaliwanag. So parang para sa amin, etong ginagawa po nila sa Kamara, waste of people's money rin to. Wow! So sana Okay, naman Bibian Gulia. this time, makipag-cooperate na rin po sila. Kung totoo man yung sinasabi nila na wala silang kinalaman, ito na po yung pinaka-tamang lugar para maipaliwanag po nila lahat ito. Thank you, Rosalie. Next questions from Earl Tobias from IBC 13. Good morning po, Kong Joel. Kong, sigundahan ko lang po yung tanong ni Ate Vivian. When it comes to, sinasabi po natin na highly suspicious yung sa stroke nga ng ballpen, tapos yung sa date na parang advance pero wala namang confidential funds existing with that, ang tinutumbok po ba ng komite na ma-ferret out is kung hindi isahang upuan ginawa yung mga resibo na yun just to make up with yung natuklasan ng COA against the OBP, sir? Kasi ang suspecha po namin dito, naglabas sila ng acknowledgement receipt after ng AOM, Audit Observation Memo. At hinihingan sila ng mga evidence.
So, dun po sila naglabas ng ano. Kaya po, tanging sila lamang po makakapagpaliwanag nito. So, kaya nga po sa amin naman, we are giving them all the opportunities na maipaliwanag ito. Na sa ganun, at least, malaman natin kung sino po talaga nagsasabi ng totoo. But as it looks like now, Kong, mukhang minadali nilang maglabas ng mga resibo to make up with kung ano yung na-notice ng COA sa kanila. Yun po yung lumalabas. Kasi sa mga Oh, ano pong plano mo niyan, Joel Chua? Hindi mo pa ba isasampa yung impeachment? Hindi pa kayo, wala pa ba kayong pagagalawin para iba-impeach itong si VP Sara? Ano yun na yan eh? Ano bang saan ba pasok yan? Graft and corruption, betrayal of public trust. Ano ba? Sampan nyo na yan. pangalan na ginamit. Oh. Parang wala namang mga ganong tao. Tapos dun sa mga dates na nilabas nila yung acknowledgement receipt, ito yung mga dates na walang confidential fund, ang OVP at ang DepEd. At hindi lamang po isa, dalawa o tatlo. Marami pong mga acknowledgement receipt na labas sa mga buwan na walang confidential fund. And on top of that, may mga nakita rin po tayo na mga pangalan, iba-ibang pangalan, pero yung stroke kung paano po ito sinulat, parang pare-parehas at pati po yung tinta ng ballpen na ginamit, parang pare-parehas. Thank you, Gablalo again. Sir, just to follow up. Do you mean to say yung mga acknowledgement receipts were fabricated only? Kasi di ba ang acknowledgement receipt, if I'm not mistaken, ginagawa yun after mo ma-release yung pondo at na-acknowledge nung tinanggap, di ba? So, do you mean to say pineke lahat yun, sir, yung 158? Well, kung hindi po nila masasagot ng maayos, ganun yung lumalabas. Kasi alam po ninyo, kung titignan ninyo yung acknowledgement receipt na binibigay po nila, pro forma, pare-parehas. Diba? And because of the volume, more than 600 million, so medyo talagang andami rin. Kaya nga, kung titignan mo, yung mga iisa-isahin mo, talagang ma-overlook mo kung hindi talaga totoo Kung wala naman talagang nakatanggap Ngayon, ang tanong namin dito, saan napunta yung pera? And it's very simple, yung requirements. It's just an acknowledgement receipt. It asks for a signature, hihingi ng signature, ng pangalan, ng petsa. Ang daming acknowledgement receipts doon na nakita namin. Merong walang petsa, meron pirma lang, walang pangalan. Meron pangalan, walang pirma. Meron mali ang petsa, hindi na ayon dun sa kung kailan ni-release, kung kailan dinisburse. So, alam mo, napaka-simple lang sana nung requirements para mai-release yun, hindi pa naigawa ng tama. So, it's very, on my end, talagang kaduda-duda. Wow. Magbibigay ka, maglalabas, 150,000, X amount, hindi man mapapirma, di ba? Pare-parehas ang sulat, pare-parehas. If you go back to it, talagang yung pagsulat ng mga petsa, iisa lang iniba lang yung mga pangalan. Meron, wala pang pirma. Ang napakalaking halaga, pero ganito na nga lang ang requirement, hindi pa maitama. Kaya talaga pong, it casts doubt. And that's why we ask that the Vice President and the SDO ay magpakita at magpaliwanag naman. Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Kaugnay nga dito sa naging press con ng mga aso nitong balusos na to. Maraming salamat to sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.